as morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bago at punong-puno ng pag-asang umaga muli, kaibigan. Ako ang iyong kaibigan, Nar Caranza, na nagsasabing, because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Lamentations 3:22 and 23. Dakila ang katapatan ng ating Panginoong Diyos, at Siya ang dahilan kung bakit tayo ay bumabangon sa tuwing umaga, sapagkat ang buhay na ating tinataglay ay muli niyang ipinahiram sa atin. Kaibigan, ikaw ay nakikinig dito sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, at ito ang ating programang Rise and Reflect. Tayo po ay mapapakinggan mula alas 4:30 ng umaga, araw-araw. Kaya't akin po kayong inaanyayahan na patuloy na subaybayan ang atin pong pagbabasa ng Biblia. Dito sa ating palatuntunan ay pinasisimulan natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos, pagbabasa ng Kanyang salita at pananalangin, sapagkat nakita natin, nadama natin ang Kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin. At mula po sa ang Bible Pinoy Version, itutuloy natin ang ating pagbabasa sa Genesis. Ngayon ay chapter 35, verses 1 to 29. Sundan niyo po ang aking pagbabasa. Sinabi ng Diyos kay Jacob, pumunta ka sa Bethel, at doon ka tumira. Gumawa ka doon ng altar para sa akin. Ako ang Diyos na nagpakita sa iyo nung tinatakasan mo ang kapatid mong si Esau. So sinabi ni Jacob sa pamilya niya at sa lahat ng kasama niya, itapon niyo na ang mga Diyos-Diyosa ng ibang bayan na nasa inyo. Linisin niyo ang sarili niyo at magbihis kayo. Aalis tayo dito at pupunta sa Bethel. Gagawa ko ng altar doon para sa Diyos na tumulong sa akin nung panahong nahihirapan ako at kasama ko sa lahat ng pinuntahan ko. Kaya binigay nila kay Jacob lahat ng mga Diyos-Diyosa nila, pati yung mga hikaw na suot nila, ibinaon niyo ni Jacob sa ilalim ng oak tree malapit sa Shechem. Nung paalis na si Jacob at ang mga anak niya, takot na takot yung mga tao sa mga katabing bayan, kaya hindi na sila hinabol ng mga ito. Dumating si Jacob sa Luz na tinatawag na ngayong Bethel na isang lugar sa Kanaan. Kasama niya ang lahat ng mga tao niya. Gumawa siya doon ng altar at pinangalan ang lugar na yon sa Diyos ng Bethel.
kasi doon nagpakita ang Diyos sa kanya nung tinatakbuhan niya ang kuya niya. Tapos namatay si Deborah, ang yaya ni Rebecca, at nilibing ito sa ilalim ng isang oak tree sa bandang south ng Bethel. Tinawag na oak tree ng pag-iyak ang punong yon. Nung pabalik na si Jacob galing Mesopotamia, nagpakita ulit ang Diyos sa kanya at blines siya. Sabi ng Diyos sa kanya, Jacob, ang pangalan mo, pero simula ngayon Israel na. So tinawag na siyang Israel at sinabi ng Diyos sa kanya, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Magkaroon ka ng maraming anak, manggagaling sa lahi mo ang maraming bansa, at magiging ninuno ka ng mga hari. Ibibigay ko sa iyo ang lupang binigay ko kina Abraham at Isaac, at ibibigay ko rin yon sa magiging lahi mo. Tapos iniwan na siya ng Diyos. At sa lugar na yon kung saan siya kinausap ng Diyos, nagtayo si Jacob ng batong magpapaalaala sa nangyari doon. Dinedicate niya yon at binuhusan ng wine at olive oil. Tinawag niyang Bethel ang lugar na yon. Umalis sa Bethel si Jacob at ang pamilya niya. Nung malayo-layo pa sila sa Ephrat, naramdaman ni Rachel na manganganak na siya at nahirapan siya sa paglilabor. Nung sobrang sakit na ng paglilabor niya, sabi sa kanya ng midwife, huwag kang matakot, Rachel. Lalaki ulit ang anak mo. Pero halos mamatay na siya at sa huling hininga niya, tinawag niyang Benoni ang anak niya. Pero Benjamin naman ang pinangalan ng tatay sa bata. Namatay si Rachel at nilibing siya sa tabi ng daan papunta sa Ephrat, na tinatawag ngayong Bethlehem. Naglagay si Jacob ng batong palatandaan sa libingan ni Rachel at nandun pa rin yon hanggang ngayon. Tumuloy sa paglalakad si Jacob at nagkampo sila sa kabilang side ng Tore ng Eder. Nung nakatira si Jacob sa lugar na yon, nakipag-sex si Reuben kay Bilha, yung katulong na naging asawa ng tatay niya. Nabalitaan ito ni Jacob at galit na galit siya. May 12 na anak na lalaki si Jacob. 6 kay Leah, sina Reuben, panganay ni Jacob, Simeon, Levi, Judah, Isaacar, at Zebulon. 2 kay Rachel, sina Joseph at Benjamin. 2 kay Bilha, yung katulong ni Rachel, sina Dan at Naphtali. At 2 kay Silpa, yung katulong ni Leah, sina Gad at Asher. Pinanganak silang lahat sa Mesopotamia. Dinalaw ni Jacob ang tatay niyang si Isaac sa Mamre, na tinatawag ding Kiryat Arba o Hebron. Doon tumira sina Abraham at Isaac. Nabuhay si Isaac hanggang 180 years old at matandang-matanda na siya nung mamatay. Nilibing siya ng mga anak niyang sina Esau at Jacob. Lumayo sa Diyos-Diyosan. Minsan ay ipinaliwanag ng evangelist na si D.L. Moody ang idolatry sa ganitong paraan. Hindi mo kailangang pumunta sa mga paganong lupain upang humanap ng huwad na mga Diyos o Diyos-Diyosan. Ang Amerika, ang sabi niya, ay puno ng mga ito. Ang sabi niya, anuman ang iyong ginagawa na pinag-uukulan ng maraming panahon ay ang iyong Diyos. Kung ano ang mas mahal mo kaysa sa Diyos, yon ay idol mo. Yan ang pakahulugan ni D.L. Moody sa idolatry. Sa Genesis chapter 35 na ating binasa, ay nagpakita ang Diyos kay Jacob. Inutusan siyang bumalik sa Bethel upang tuparin ang isang panata na kanyang ginawa noong una siyang tumakas mula sa kanilang tahanan. Maliwanag hindi sumuko ang Diyos kay Jacob. Sa kabila ng maraming pagkakamali niya, mababasa natin sa Genesis 34 kung paano kumilos si Jacob sa takot at kawalang interes sa krimen laban sa kanyang anak na babae na si Dina. Hindi rin niya napigilan ang labis na karahasan ng kanyang mga anak na lalaki kay Shechem at sa mga Canaanites. Ngunit kahit na nabigo si Jacob, tapat pa rin ang Diyos sa kanya. Dito binigyan ng Diyos si Jacob ng utos na alisin ang lahat ng mga dayuhang Diyos-Diyosan na kasama mo doon sa talatang 2. Maaring kasama sa mga Diyos na ito ang mga ninakaw ni Rachel mula sa kanyang ama o mga Diyos-Diyosan na kinuha ng mga anak bilang mga samsam mula sa kanilang pagpatay sa mga tao ng Shechem. Ang Diyos ay humihiling, kaibigan, ng eksklusibong pagsamba na sa tingin ko ay pabor sa atin. Kasi isa lang ang ating paglilingkuran kung isang Diyos lang ang ating sasambahin. Mahigpit niyang tinagubilin
na nakapaloob sa 10 mga utos ang panawagan na huwag sasamba sa ibang Diyos. Sang-ayon sa Exodo, Kabanatang 20, talatang 3 at patuloy, huwag kayong sasamba sa ibang mga Diyos maliban sa akin. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan na anyo ng anumang bagay sa langit o sa lupa o sa tubig. Huwag ninyo itong paglilingkuran o sasambahin. Dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos, ay ayaw na may sinasamba kayong iba. Pinaparusahan ko ang mga nagkakasala sa akin, pati na ang mga anak hanggang sa 3 at 4 na henerasyon ng mga napupuot sa akin. Pero ipinapakita ko ang aking pagmamahal sa napakaraming henerasyon na nagmamahal sa akin at sumusunod sa mga utos ko. Ito ang nakapaloob doon sa 10 utos. Ito ay totoo, kaibigan, hanggang sa ating kapanahunan ngayon. Ang Biblia ay madalas na nagbibigay ng warning sa mga mananampalataya na lumayo mula sa Diyos-Diyosan o idolatria. Kabilang dito ang anumang bagay na inilalagay natin sa lugar ng Diyos sa ating buhay. Ang sabi nga ay kung ano yung mas pinag-uukulan natin ng panahon, mas maraming panahon ang ginugugol natin, anumang mga bagay yan o anuman yan, kung dyan na nakafocus ang maraming mga oras na ating ginugugol, yan ay tinatawag na idolatry o Diyos-Diyosan, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kabilang dito ang anumang mga bagay na inilalagay natin sa lugar ng Diyos sa ating buhay. Literal man na Diyos o image, relasyon, trabaho, mga pag-aari o politika, ambisyon. Ang ating pangunahing katapatan ay dapat sa Diyos lamang, kaibigan. Mahigpit ding pinagtibay ng Diyos ang kanyang pangako kay Jacob, kabilang ang pagpapalit ng pangalan mula sa Jacob patungo sa Israel. Ipinahayag din niya sa talatang 10, ang isang bansa at isang komunidad ng mga bansa ay magmumula sa iyo at ang mga hari ay magiging kabilang sa iyong mga inapo. Tinupad ng Diyos ang kanyang mga pangako kay Abraham sa pamamagitan ng Israel o ni Jacob. Kasama rin dito ang pangako ng darating na hari na magpapalaya sa atin mula sa ating pagkaalipin sa kasalanan. Sa Roma, Kabanatang 6, talatang 15 hanggang 18. Ganito ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus. Nung una, alipin kayo ng kasalanan. Pero salamat sa Diyos dahil ngayon, buong puso ninyong sinusunod ang mga aral na itinuro sa inyo. Pinalaya na kayo sa kasalanan at ngayoy mga alipin na kayo ng katuwiran. Katuwiran ng ating Panginoong Hesukristo. At ito pa ang sinasabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto, Kabanatang 10, talatang 14. Pakinggan mo, kaibigan. Kaya mga minamahal, huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaibigan, ano ang iyong pinahahalagahan ng higit kanino man ngayon? Ano ang minsan mong inilagay na una sa iyong buhay? Paano mo pinananatili ang Diyos bilang iyong focus at prioridad? Para sa iyong comment, insight, and reflection, maaari mong ipadala sa ating mga numero 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. At sa ating pagpapatuloy, pakinggan po natin ang napakagandang awiting may pamagat, God and God Alone, na inawit ni Brian Patrick Moralde. Pakinggan po natin. From the mighty to the small, the glory in them all is God's and God's alone.
the truth of all we call unknown. And all the best and worst of man won't change the Master's plan. It's God's and God's alone. God and God alone is fit to take the universe's throne. Let everything that lives preserve its truest praise. Joy of our eternal home. He will be our one desire. Our hearts will never tire of God and God alone. God and God alone is fit to take the universe's throne. Let everything that lives preserve its truest praise for God and God alone. God and God alone is fit to take the universe's throne. Let everything that lives preserve its truest praise. Maraming salamat, Brian, sa awiting iyong inihandog sa ating mga tagapakinig at sa ating Panginoong Diyos ngayong umaga. Kaibigan, tayo ay dadako sa ating pananalangin at nais kong makasama ka sa ating paglapit sa ating Panginoong Diyos. Tayo ay manalangin. Dakila at mapagmahal naming Diyos, Ikaw na nagbigay sa amin ng aming mga buhay. Panginoon, bilang tugon sa babala mo ngayon tungkol sa mga panganib ng Diyos-Diyosan, ng idolatria, dumadalangin kami na tulungan kaming hanapin at sambahin ang nag-iisang tunay na Diyos na Ikaw sa lahat ng pagkakataon sa aming buhay. Ikaw, Panginoon, na manlalalang at aming tagapagligtas. Panginoon, tulungan kami na ang aming uunahin palagi ay ang kilalanin ang iyong pagiging Panginoon sa aming mga buhay. Huwag mo po kaming hayaang maagaw ng ibang Diyos-Diyosan, kundi maipagkaloob namin at maisuko namin ang aming mga sarili sa inyo. Sa oras at pagkakataong ito, dakilang Ama, ipinapakiusap ko po at dinadala sa inyong luklukan ang mga pangalan ng amin pong mga kaibigan na nakikinig. May mga pasanin po sila, Panginoon, mga personal na alalahanin. Ipinapakiusap ko po, kung para sa kagalingan ng kanilang mga mahal sa buhay, unang sarili mismo nila, Panginoon, maaari po bang hipuin ninyo ng inyong mapagpagaling na kamay ang kanilang mga may hihinang katawan at bigyan po ng kagalingan. Kung pangangailangan po ng hanap buhay at paglago ng negosyo, at ito po ay makabubuti at makapagpapalago ng kanilang pananampalataya sa inyo, ipinapakiusap ko, Panginoon, na sana'y ipagkaloob sa kanila ang kanilang mga dalangin. Ganon din po sa kanilang mga anak na nagsisipag-aral. Ama, ipagkaloob po ang karunungang nagbubuhat sa inyo sapagkat ikaw po ay nangako na sa sino mang nagkukulang sa kaalaman, inyo pong pagkakalooban. Dakila naming Diyos sa amin pong paghayo sa maghapong ito sa amin pong mga gawain,
Ipinapakiusap ko ang pag-iingat ng mga piling anghel sa bawat isa sa amin, sa aming mga kaibigan na nakikinig ngayon, sa kanila pong pagpunta, sa kanila pong mga opisina at paggawaan na kanilang pinaglilingkuran. Nawa po ang pag-iingat ng sangkalangitan ang kanilang maranasan. Maraming salamat sa pagdinig niyo po sa aming panalangin, sapagkat ito ay aming hinihiling sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po muli sa inyong pagtangkilik dito sa ating palatuntunang Rise and Reflect. At para po sa inyong patuloy na pag-aaral ng banal na salita ng ating Panginoong Diyos sa inyong mga tahanan, amin pong ini-offer ang atin pong Bible Study Guide na may pamagat Explore. Ito po ay 24 lessons ng mga mahalagang paksa sa Biblia na makakatulong sa atin para higit nating maunawaan ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Ang araling ito ay mapapasa inyo at available po ito sa Tagalog at sa English. Mamimili kayo kung anong dialect o anong lengguwahe ang gusto nyong pag-aralan. Ang gagawin nyo lamang po ay ipadala ang inyong kompletong pangalan at address sa atin pong mga numero, at kung kayo naman po ay nandyan na sumusubaybay sa atin pong Facebook page at YouTube channel, dyan po sa comment section ay pwede nyong isulat ang inyong mga pangalan, kompletong address at contact numbers. Ang atin pong mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. Maraming salamat po muli sa inyong pagsubaybay. Kaibigan, sinasaliksik ninyo ang kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito ang nagpapakilala sa ating Panginoong Diyos, sangayon sa ating Panginoong Hesukristo. Ito ang iyong kaibigan, Nar Caranza, na nagsasabing, kung ang salita ng Diyos ang iyong gabay, ang landas mo ay hindi masisinsay. Magpapatuloy tayo dito sa ating mga paglilingkod, sa ating himpilan, kaya manatili po kayong nakikinig para po sa mga makalangit na awitin at sa salita ng buhay. Pagpalain ka ng ating Panginoong Diyos. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed.